Yung kanyang kapatid, no? Yung kanyang little sister na namatay sa cancer. Kaya gano'n na lang kalapit ang loob ni Kyle sa mga pasyente. Andiyan din ang Bex Battalion. Bex Battalion. Siyempre si MC, si Lassie, at si Chad Kinis na nag-perform na for free. Abay nagbigay pa ng pang-raffle. Basura ba yung plume? Nakalagay basura doon. Tapos dead end na naman, oh. Na-stress ako doon. Si AC, si Ashley, di ba natanggal? Oo. Ngayon mga comment. Kasi backstabber yan eh. Yung isa may video scandal. Ay! Yung isang male housemate. Ay! O, yung isa naman daw, iniintay nung jowa sa labas. Ay! Kailan daw ba lalabas to? Sino housemate to, te? Lalaki o babae? Lalaki. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Tita Jet! At ito naman po ang talitalinuhang audience. At ano po nga pa ang lagi niyong inihilig sa amin. Ay! Isino na! Dali! Siyempre natanggal ko ng ideal version. Baka naman meron namang comment dyan. Matalino. Uy! Bati na kayo Ha? Bati na kayo, Pwede naman diba? si Bibi gandang hari. Grabe okay. ka naman. Oo. Lalo na kanina galing tayo. Oo. Sa Kasuso Foundation Quarterly Christmas event ng Kasuso. Opo, 4 na beses po namin isagawa ang Christmas party sa Kasuso Foundation. No? At this time, 400 ang pasyente na umattend. Nakakatuwa dahil syempre yan ay sa panguna ng inyong lingkod. At syempre mga host ay si Mama Loy at si Tita Jets. At yan ay parang sinumpaan na nilang gawain. Yung mga ganyan bilang kanilang regalo sa mga pasyente. May mga pasyente habang si Jex ay pasyonto. Yes! Ay! Yes! Aminado! Ay, syempre. Uy, nandyan si Ang daming artista kanina. Si Kyle Echari. Na talaga namang, ayan, humampas ang kanyang tiyan. Nag-water siya. Ay! Make me sweat. Ganun ba yung tono nun? Make me hotter. Kasi baka makapiright tayo. Wow! So, kaboses! Ayan, syempre, biglang naalala ko nga dahil nga yung kanyang kapatid, no? Yung kanyang little sister na namatay sa cancer. Kaya gano'n na lang kalapit ang loob ni Kyle sa mga pasyente. At syempre, bukod kay Kyle Echari, andyan din ang Yes My Love 143, Yes My Love, ang boy group na alaga o minamanage ng Cornerstone. Ni nakasama namin sila sa Abra. Si Erickson Raimundo at si Matt Merla. Thank you so much sa inyo sa pagbibigay dyan sa dalawa na yan. Lagi na lang ganyan ang Cornerstone. Pag may pa-event ang Kasuso, talagang naglalaan sa mga talents. Nag-show tayo sa Music Museum, di ba? Ian Constantino, Eric Santos. Diba, bigay din niya ng Cornerstone. Para sa Kasuso Foundation. Kaya thank you so much sa lahat ng talents ng Cornerstone na nagiging bahagi ng quarterly Christmas party ng Kasuso Foundation. Siyempre, bukod dyan, Loy, nandyan din sa Sugar Mercado. Na may panayam ako dyan sa kanya. Sa OGDS Inspires. Ang taas, ha? Ang taas, diba? First 24 hours, a minimum 1 million. Ang taray, diba? Andyan din si Janice de Belen. Pangalawa na ni Janice de Belen yan. Sino pa nga bang nandyan? Andyan din ang Bex Battalion. Bex Battalion. Siyempre si MC, si Lassie, at si Chad Kinis na nag-perform na for free. Abay nagbigay pa ng pang-raffle. Tigte-10 books sila. Kaya thank you so much. Kaya blessed na blessing ang ating mga kaibigan. Kasi yan yung mga kaibigan nating totoong mababay. At nagbigay din ng pang-raffle na ang Envy Skin Beauty and Wellness Center. Ayan. Siyempre, thank you so much. At hindi lang yan. Angelo Dominguez. Andyan din si Attorney Reggie Tongko.
Oo, na talaga namang pangatlo na nila sa Nagiging suki na rin natin sila sa Oo. ating quarterly Christmas party. Siyempre, nandiyan din yung Ideal Vision. Yeah! Oo, na may libreng pasalamin Oo. sa lahat ng mga pasyenteng malalabo ang mata. Oo. Libre. Pumila nga rin si Tito Ernie, tsaka si Yan. O, diba? Talaga ba? Oo. Oo. Talaga ba? O, ito na. Tsaka bukod dyan, nagbigay pa ng paraffol. Oo. Oo, ang Ideal Vision. Si Oo. Chef Jeng, si Flores at si Papa Ferds Yes. ng District 1 at ng Heavenly Desserts. ay nagbigay rin ng paraffol. Thank you so much. Oo, siyempre nandyan din at nagpasabog din. Oo, ang Sushi Five Ay. ng ating mga kaibigan sina MJ at si Francis. Oo, ayan na pwede na rin sila sa kasal. Diba? May food Yes. cart na rin ang Sushi Five. Meron na silang bite-size na sushi pie. Oo, at kinukuha na sila madalas sa wedding kaya open na sila dyan, ha? Para kasi pang cocktails na. Cocktails, diba? oo. Yes. Kaya lang pag isa din, sabi ko, parang busog na yata yung mga tao. Hindi pa yan. Kasi mag-start pa yung program sa gitna pa kakain Ang ng sarap dinner. eh. Ang sarap, pinakamasarap na baked sushi na natikman ko yan. Andyan din yung pinakamasarap na Mama Purse Kitchen. Yes. Yung kanilang embutido, chicken at pork. Naku, napakasarap. Kaya pinakain nila lahat ang mga pasyente. Yeah. Oo, talagang very generous ang serving. Yes. Thank you so much, Oy, Mama sarap naman Purse ng chicken. Oo, sobra, ha? Andyan din, syempre, nagbigay naman ng trabaho. Yes. Oo, may job fair na isinagawa doon para sa mga kaanak ng pasyente, sa mga anak nila o sa mga husband nilang walang trabaho. Ang North Asia Central Manpower ni Maring Rose Legansky. Tama. Ayan, no, yung mga opening nila. Ayan. O baka Ayan. kayo. Baka kayo, ha? Baka kailangan nyo na po ng trabaho. O, ayan. Ayan. O, ayan yung andyan din yung phone number. O. Yes. Andyan din yung mga kailangan nilang mga klase ng trabaho. Ayan, Yeah. ha? At syempre, hindi lang yan, Loy, ha? Mm. Nagpakain din si Miss Rose Legansky. Nagpa-lunch din siya. Yes. Imagine mo, 400 plus iba pa na mga staff doon. Kaya thank you so po. much, Miss Rose Legansky, yung ating kumare. Yes. Ayan. Sino pa ba? Ay, yung photo booth. Photo booth. Yung Nitpick Mirror Photo Booth. Ayan. Yan. Libre. Diba? Kaya may mga litrato ang mga pasyente. Andyan din ang yung POV Pixels. Ay, yung yung roving photo man. Correct. At syempre, yung music reinforced na lagi natin ginagamit na pagdating sa Kasuso Foundation, laging nandyan ang music enforced. Yes. Pwede nyo silang kunin kasi mga mapagkawang gawa rin yan at na okay ang kanilang presyo pagdating sa lights and sounds. Ayan, ang Tama. music enforced ni James Hunsay. Ayan. Siyempre, yung cookies and drinks din, namigay din sila ng pamerienda, Yes. mga cookies. Thank you so much. At ang front row. Yes! Ang Lux White Ultima. Yan. Ang Thank bagong Lux White Ultima. Nagpa-raffle Nagpa-raffle din, ng bongga-bongga. Oo Kaya naman nakapag-uwi rin ng bonggang-bonggang mga pasyente natin Yes. Lalo na sa tulong yan ng mga kaibigan ni Senator Erwin Tulfo. Yes. Talagang namahagi. Nagbigay ng napakalaking halaga yung kaibigan ni Erwin Tulfo. Kaya lang wala si Papa Erwin. Kasi nga meron siyang naunang ng commitment. Kaya thank you so much, Senator Erwin Tulfo. Yeah. Napakabait niya ever since nagkasama kami sa morning show. Daming lumalapit sa kanya, Diyos ko. Ako yung napapagod siya. Kaya mo pa ba? Kaya mo na, OG, para sa mga tao yan. Yes. Ganyan. Diyos ko, 2004 pa. Kilala ko na si Erwin Tulfo. Anyway, si Ma'am si Wilbert Tolentino. Yes, yung friends din niya. Number 49, Ahon Mahirap, Party List. Ahon Mahirap. Thank you so much, Ma'am si Wilbert. Dahil sumuporta din dyan si Ma'am si Wilbert bukod kay Papa Erwin Tulfo. Ayan, thank you so much sa inyo, ha. May pabigas pa yung friend ni Papa Erwin, ha. Ay, 400 sacks of rice. Taray. Kaya hindi na kayo ma-reach talaga. Yes. Yung mga pasyente natin. Siyempre, namigay din, namahagi din ng gift check. Ng GC. Ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Wow. Thank you so much, Miss Arat, Thank Doc you. GC Solis.
Thank you, ayan. gorgeous Oo, man. syempre, sino pa ba? Loy, ang Mr. Fryman ng ating kaibigan si Hector Sanga. Tama. Ayan, thank you dahil alam na po, pag may mga pack meals kayo, sa kanila kayo kumuha dahil very affordable ang pack meals nila. Yeah. Lalo na ngayong eleksyon, ako. Yan. Ang Mr. Fryman. Mr. Fryman. Ayan. Siyempre, namigay din ng bottled water si Direk Paul Codale. Wow. Namigay din ang birthday girl na si Lay. Lay. Yeah. Ng mga biscuits. Happy birthday, Lay! We love you! Correct. Siyempre, ang venue natin. Ay, bongga ng venue Oo. natin ngayon. Alam nyo, pinahiram kami ng venue ng SM. Oo. Kaya nandun kami sa Sky Dome sa North EDSA. Thank you so much, SM Cares. SM Cares. Maraming Thank you po. salamat. Diyos ko, hindi nga mahal yung ganong venue. So, Oo. pinahiram sa amin. Tapos, medyo late kami na. Tapos, hindi rin naman kami pinagsarahan ng aircon, ng ilaw. Kaya thank you so much, SM Cares, at sa mga security personnel na talaga namang nandyan, mga staff nila. Maraming salamat, SM Cares. You really care. Yes. Hanggang sa muli po. Thank you so much, ha. At syempre, Loy, sa June, ayan, ako. Oo. Muling mauulit yan. Yes. Ang ating second wave ng ating Christmas event para sa Kasuso Foundation. Yes. Oo. At syempre, si Jennifer Hodsick. Oo. At mga friends sa US, nag-ano rin. Ay, thank you. Nag-donate din. Kaya maraming salamat. Ang daming mga Santa Claus. Oo, baka may nakalimutan pa kami. Pero syempre, basta ang aming pasasalamat sa lahat ng mga naniniwala sa pinaglalaban namin. Yes. Kala niyo puro lang kami chismis, no? Opo. Oo. Syempre, kailangan pag mga chismosa kami, mga marites kami, kailangan may pambawi kami. With a heart. With a heart Ito po naman. yung heart namin. Oo, ayan. Ang Kasuso Foundation at ang Dugong Alay Dugtong Buhay. Yes, Oo. alam niyo yan, ha? Kaya thank you so much sa lahat ng mga naging bahagi ng aming quarterly Christmas party ng Kasuso Foundation. At maraming salamat kay Maita Martinez. Yes. Sa lahat. Kay Ate Ian, kay Rancho, kay Donna. Ayan, yung mga volunteers natin dyan. Yes. At kay Ma'am Eileen, at kay Mama Georgia. Ayan, maraming salamat din po. At syempre, ito na, Loy. Ay, akala Hello. ko, and with that, Ay, hindi. Hindi, kasi nakita ko eh. Salamat din ako dito dahil nakita ko. ano yun? Oo, Diyos ko. Oo. Di ba? Una nating nakita sa Sikihor ay si Ann Curtis. Oo. Oo. Yung viral niyang fairy walk. Oo. Oh. Sumunod naman ay sina Enchong Ding, Ay. Carlo Aquino, Ay. Elora Sansang, tsaka yung anak ni Almira Mulak. Ah. Oo. Nasa Sikihor eh. Oo nga. Tinan mo si Enchong, ang sexy-sexy talaga ni Enchong, no? Ang sarap-sarap niyang Parang nauntog din titingnan. si Enchong na yan. Ah, may Parang nauntog ba? Oo eh. Oh, parang may bumukol eh. Ha? Encho, ikaw talaga, ha? Oh. At syempre si Joshua Garcia, Ay, nandiyan din oo yata. nga. Bakit nga ba? Oo, hindi. Kasi nagsushoot sila ng Korean adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Ayan. So, hindi pala ito yung parang Bakasyon tourism lang. or bakasyon lang. Kasi dati nabalita din natin, sabi mo, na-enjoy pa ba ni Joshua yung bakasyon niya sa Sikihor? Ang dami-dami nagpapapicture. So, may shooting pala may doon. shooting. Okay. Oo. Kaya ayan na. Alam mo naman ng ABS-CBN, no? Kahit walang prangkisa yan. Importante ang kalidad. Grabe nga, biro mo na. Kung magbabalik-balik ng Sikihor, paano yung airfare, di ba? Basta hindi ikaw nagbabayad, Lo. Ay, bilib ako sa kanila. Aba, malay mo naman, Loy, na Bilib kuha ako nilang ako. ex-deal yan, di ba? Oo. Para i-promote din yung airline, di ba? Kanina pa si Jex yan, ha? Oo lang ng oo. Hindi kami sasalita. Bakit? Pinagsasalita niyo ba ako? Eh, kanina pa kayo dyan. Dire-diretso kayo. Hindi ako makasingit sa inyo. Tapos ngayon, papansinin niyo ako rito. Tango lang ako ng tango. Ha? Dire-diretso kayo. Ay, pwede naman pumasok, Jex, ha? Oo nga. Wala, paano ko makakasingit? Dire-diretso nga kayo. Ba't ka galit? Hindi, papansinin niyo ako rito. Natango ako ng tango. Oo, parang ayaw na niya. O sige, thank you, Jex. Pwede ka na thank you. umalis. Hindi, salita lang kayo. Makikinig lang ako dito. Tatango lang ako. Sige, salita na kayo.
Tapos mag-react na naman siya dun sa comments na ganda-gandahan na siya sa likod. Oo nga. Tapos kami itong pangit na pangit sila. Nakakaloka. Anyway, so yun nga, kaya sila nandun sa Sikihor. So finally nasagot na. Kasi nga di ba lagi yan pinagtatanungan natin, ba't sunod-sunod may mga artista doon? Akala nila nagbabakasyon lang o nagpo-promote ng tourism. Pero at least, di ba, in fairness naman to the group, to the cast, maipopromote nga nila ang turismo ng Sikihor. Oo, kasi hindi lang Siargao o Boracay. Pwede ang Sikihor ay puntahan doon. Tama. Diba? Dahil lang doon sa ferry walk sa water ni Andre. Yes. Ang dami nang gustong gumaya, diba? Katulad nito. Pati yung Palawan, parang napopromote naman ni Piolo Pascual. Ay! Di ba meron kasi silang resort doon ni ni yung Amara. Catherine. Yung kanilang sosyo doon. Kaya nandun din. Ayan, yan ay courtesy ni Dante Nico Garcia. Dahil kaibigan niya ni Juday at ni Piolo. Tinan mo, makichismis tayo. Ayan, nasiraan niya yata sila. Anong nangyari? Whether it rains upon, I'm all yours. You've got all my love. Samahan kita. Okay lang, kanya ko doon. Medyo may matalim. Alright, diretso na. Basura ba yung clue? Nakalagay basura daw eh. Tapos dead end na naman, Na-stress ako doon. 30 minutes na off-road sa sedan. Kailan driver ako? Ayan, di ba? Ang hirap naman kasi nung daan. Talagang off-road siya. Bato-bato. Nakakaloka. Pero at ang gamit daw nila ay sedan. Di ba? Kinay. Hindi yung mga 4x4. Nakakaloka. Di ba? Tinan mo si Papa Pino. Talagang hinahatak niya yung edad niya. Mukha bang 48? Ay, mukhang 30 plus lang. Di ba? Ganun talaga. Alam mo, pag artista ka talaga, aalagaan mo yung itsura mo. Tama. Yung mga artista nilalabanan nila ang edad. Di ba? Nagkakaroon lang sila ng edad o tumataas ng edad nila depende sa role na ginagampanan nila. Correct. Kaya pag ang isang artista ay gumalat na, Piolo, anak mo to ilang taon? 20 na. Tanda ko na. Ganon. Di ba? Sa Pamilya Sagrado, sino anak niya? Si Ray Fernandez. Tsaka si Kyle Echari. Medyo doon. Depende sa edad ng magiging anak na karakter. Pag palit pambata yan, pwedeng 18 lang yung nanay o tatay. Kaya meron siyang sanggol na anak na karakter. Pagka ganyan, malalaki na. Alam mo na, parang, pinatatanda ako Kaya kung mapapansin mo, si Sarah Geronimo, nagkaroon na ba ng anak? Hindi pa. Si Sarah? No. Di ba? Kaya ang tingin natin kay Sarah, batang-bata itsura. Kasi hindi natin siya nakita na naging nanay sa pelikula. Oo nga. O sa teleserye. Di ba? Yung pinaka-mature lang na ginampanan ni Sarah ay yung ikakasal siya. Yung parang meron ako na pelikula parang ikakasal siya So, yung mga ganon, ako as a manager, kasi pag tumanggap ka ng role na umiinom ng alak, nakakatanda yan. Yung ikakasal, nakakatanda yan. Yung makikipag-live-in, pwede pang isipin mo bata yan. Kasi yung mga nagtatanan, yun ang peg nila, bata pa kasi nagtanan. Yung pumayag na maging nanay sila. Yung hindi pa lumalabas ang anak, buntis pa lang sila. Nakakatanda rin yan. Nakakadagdag ng edad yan.
Lalo na nung lumabas na yung bata o sanggol na siya, nakakadagdag din ng edad yan. Kahit 17 years old yung artista, pag yung character na ginampanan niya, buntis siya. Parang nasa 20s na, iniisip na ng mga tao yun. Yun pala yung mga nakakatanda. Kaya pala mukha akong bata dun sa batang Quiapo na yun. Kaya pala mukha akong bata? Hindi, sa mga babae lang, tsaka sa mga lalaki. Hindi sa mga babae-babaihan. Hindi. Kaya kung mapapansin mo, mabalik ko lang. Tapos si Liza Soberano. Na manager ako niyan. Ayaw kong gumanap kang nanay o nabuntis ka. Pansinin mo, pamangkin niya yung inaalagaan niyang bata. Pamangkin niya or anak ng leading man niya. Ganon. Si Catherine Bernardo, hindi pa rin lumalabas na nanay, di ba? Oo, di ba? Kasi nga, as a manager, yung ano nila, parang, teka muna, baka tumanda na to. Pag inumpisahan kong tumanggap ng ganitong klaseng role para sa alaga ko, naku, umpisa na to. Kung ngayon, isa lang anak niya, sa susunod na pelikula, dalawa na yung anak nito. Sa susunod na pelikula, binata na o dalaga na yung anak nito. So, hindi ka tumatanda according to your birthday. Tumatanda ka according to the character na ginagampanan. Yun. Ganun pala yun. Alam, Sa showbiz. Oo. Alam na. Ano hindi matatanggapin? Yung mga ganyan, yung nagbuntis. Oo, syempre, huwag mong tanggapin. Unang-una, tumanggap ka muna ng matris, ng baryo. Ang bahay bata. Naku, hindi niya tatanggapin. May kaakibat na talent for you. Naku. Ayan, nakakatanda yan, ha? Yung panghihingi. Ibig sabihin, ang tagal mo na, ha? Ba't walang nangyayari sa buhay? Hanggang nanghihingi ka pa rin. Ikaw mo na, parang tuloy-tuloy. Nakakatanda pala yun. Oo. Siyempre isipin nila, parang tagal-tagal na ni Jex nangihingi. Wala pa nangyayari. Wala pa siyang ipon. Papakita, pag may bago na akong gamit. Dito po napunta, gano'n. Nakakatanda pala yun. Oo. Diba? Tapos anyway, basta may idea na kayo. Ano ba yung pinag-uusapan na natin? Parang binigyan mo ng idea ito yung mga hinihingan ko eh. Nagsasagot sa akin. Uy, nakakatanda yan! Ganun. Hindi nakakatanda yung panghihingi. Kaya lang iniisip nila, ang tagal-tagal na nito ba't ang kayo nanghihingi pa rin ito? Walang pinagkatandaan. Tama na, te. Next ano na, paulit-ulit. Isik-sik na sa... Ay, naku. Kaya papapilang tayo na simula, Kung saan tayo na umpa. Alam nyo na, ba't hindi tumatanda yung mga artista? Pinipigilan nila yung pagtanda nila, lalo na ang puhunan nila dito, itsura, tsaka ayaw nila ng mga pelegis, ayaw nila ng mga wrinkles, ganyan. Kaya yung iba, may intindihan nyo na sana kung ba't nagpapaboto, tapos papansinin niya, ba't hindi gumagalaw ang mukha niya? Nakasimangot na siya, nagalit siya, umiyak siya, napangiwi siya. Ba't parang hindi naman kumukulot o natutupi yung mukha niya? Ayun nga. Sino yan, Nay? Hindi ko lang. Para sabihin ko lang sa kanila na kasi nga nagpa-botox o kaya nagpa-aptos thread, merong thread sa loob. Kaya ganun yung mukha. Kaya mukhang bata. Kaya lang nga, naaapektuhan yung acting. Yung mga nuances nasisira. Hayaan nyo na. Ang importante, hindi naman nag-a-addict. Ay, oo naman. Diba? Kaya, may mga tanong sa akin, Uy, ang kinis nito, ba't hindi nagpaano ba yan ng mukha? Ochi. Hindi, siguro may maintain lang yan. Kasi, pag una nyo sila nakilala na gano'n ang mukha nila, kailangan nila i-maintain yun. At hindi nila ipararamdam sa inyo na tumatanda sila. Tama. Gano'n. Ano na ba yung pinag-uusapan nila? Si Papa P lang uli yung pinag-usapan natin Nakakaloka. Katulad nito, nakikita natin madalas. Kasi nga, televise sila. Diba? May CCTV sa loob ng bahay. Bahay ni Kuya. Pansinin ninyo, lahat tayo may comment. Si Ashley, di ba, natanggal. Ngayon, mga comment. Kasi backstabber yan eh. Ganyan-ganyan eh.
Oh, tapos nag-comment nga si Nurin, yung writer ng ABS-CBN dati, at nanonood din ng PBB, na minsan sa buhay natin nang backstab tayo, kaya dapat hindi nyo ginajudge yung tao dahil lang sa nang backstab siya, ganyan. Syempre, titingin din tayo sa salamin. Di ba natin ginawa yun? Kasi nga, nakita lang natin, masyadong magnified sila doon sa loob. Kaya tinan mo yan, ngayon naman, malalaman nyo dito sa PBB, natanggal yung dalawang babae, si Ashley at si AC. Sino pinalit? Dalawang lalaki. Ngayon, diyatanong na, bakit dalawang lalaki? Pati, dalawang babae natanggal, dapat dalawang babae ang ipinalit. Hindi naman tayo si Kuya. Hindi naman tayo ang management. Nanonood lang naman tayo. Hindi naman natin alam kung may angulo silang gagawin doon sa loob. Kung bakit yun ang kinuha. Diba? Ako naman, feeling ko naman, Loy, feeling ko, marami kasing nanonood na bakla saka mga babae sa PBB. Kaya sumusubaybay? Kaya naman, tinan mo, dalawang lalaki yung ipinalit. Ngayon, tatanong mo, sandali, unfair naman doon sa unang pumasok. Yun nga kasi di ba meron ng mga nauna doon sa loob, parang halos isang buwan na tapos bigla may papasok. Wala bang disadvantage doon sa mga yung mga OG na Hindi naman to first time nangyari. Dati nangyari na yan. Kaya lang hindi ko alam kasi pwedeng advantage doon sa mga nauna kasi may nabuo na silang fans club. Ika nga. Ito sa mga bagong pasok, bubuuin pa lang yung kanilang fans club. Oo. Kaya pansinin mo, di ba, yung parang save tsaka evict. Di ba? Ganyan ang mga botohan. Ote, para kumita. Di ba text votes yan? Para kumita sila. Sa bagay, di ba? Sa akin naman, di ba, nanonood lang naman tayo Parang ang karapatan lang natin mag-comment, mag-opinion. Pero sana hindi below the belt. Oo nga. Yung mga comment. Huwag yung pang-o-okay ng bongga. Oo. Tsaka yung pang-uhusga ng bongga. Natural, nakikita kasi natin sila. Tama. Kaya, kumbaga nasa aquarium sila Oo, para silang mga isda sa loob ng aquarium. Oo, parang subject sila to public scrutiny. Tapos, ito ng PBB, puro, di ba? Parang ang swerte-swerte daw ni smear. Yes. Dahil pinagpaligiran siya ng mga lalaki. Tama. Naku, te, mas maswerte siya kung Sobra ka naman. Di ba? Pero parang ang saya lang nakasama mo, puro gwapo, no? Alam ko, parang Swerte. Pag din. Hindi. Di ba? Yung 24/7, puro ganun mukha yung nakikita mo. Oo. Alam mo, tinan mo yan, habang nasa loob sila, hindi nila alam kung ano nangyayari sa labas. Yes. Hindi nila alam kung ano yung mga komento ng mga tao sa labas. Di ba? Ngayon pa lang may mga chika na na lumalabas. Talagang kumakalat yan. Yung isa, may video scandal. Yung isang male housemate. Yung isa naman daw, iniintay nung jowa sa labas. Kailan daw ba lalabas to? Sino housemate to, te? Lalaki o babae? Lalaki. Yung jowa nagintay sa labas. Lalaki. Ha? Totoo ba? Hindi. Basta sabi lang sa akin, sabi ko, ha? Totoo ba? Lalaki ka din. Sabi ko, ang gwapo naman nun. Sobrang gwapo niya. Sabi ko, oo, para intention sa labas ng jowa. Nakakaloka. Hindi ko ata kaya. Siyempre, mahirap namang humusga. Sabi ko, ano ba yun? Lahat na lang merong chika. Alam mo, isa lang ang masasabi ko dyan. Ano? If you look at the brighter side, para magkalkal sila ng mga ganong issue doon sa mga housemates, ibig sabihin, malaki ang potential nila to make it big. Paglabas nila at nagpatuloy sila sa pag-aartista, ay naku, pihado yan. Bubum ang mga ano. Oo, bubum ang kanilang career. Oo. Dahil kahit ako, sabihin na natin, ano naman kung ano, pero lalaki pa rin ang tingin ko dito Hindi, parang hindi ko naman na papansin gumagano ng tumitiko sa daliri. Hindi naman, sabi ko, baka ano lang yung chismis lang. Baka nga. Kaya nga ako nga pinapansin ko, tingnan ko nga kung lumalambot. Wala namang pagkakataong lumambot siya. Nanonood ako sa YouTube Parang wala. Sabi ko, baka sinisiraan lang siya ng
nagchika sa akin. The mere fact na pinag-uusapan sila, ibig sabihin, affected ang mga tao sa pinanonood nilang PBB ngayon. Yes. Na naka-immerse talaga sila, invested sila. Tama. Diba? Yun na lang ang ating isipin. Ang importante, nanonood kami. Pati sila, di ba? Nanonood tayo. Tama. Anyway, ang importante ay mga gwapo sila. Ay, at magaganda. At ang gaganda ng, in fairness sa bahay ni Kuya, ang gaganda ng mga tao sa loob. Yes. Tsaka talagang iba-iba yung kanilang character. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na click na po yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung aming episode na meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag hindi kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan po rin po yung behind the scenes namin sa Batang Quiapo. At kung kayo naman po ay may wedding or debut or corporate event, andyan po ang La Vida Events ni Mama Loy. Just visit our website at www.lavidaevents.com. Thank you po! Yes, Jex. Yes, tayo sa Tito Jex channel. May bago pa akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Bright Excel. Thank you po. Ayan, syempre. Oy, kumain pala kami, nag-crepe kami. Ay, ang sarap. Tikman niyo yung Crepe Talk Cafe. Diyan sa Scout Tobias. Oo, ang sarap dyan. Oy, kaya ang daming tao nung nandun kami. At naloka ko sa mga anak ko, ha. Ubus nila lahat. Wow. Yung crepe, iba-ibang crepe yan. Oo, ang sarap. Oo. Eh, nakita ko yung may-ari, sabi, nanonood kami lagi sa inyo. Ay, hello po! Oo. Sabi ko, ay, ang sarap pa ng crepe nyo. Ayun, naubos lahat yung aming crepe. Diba? Wala kami naiuwi kasi masarap. Wow. Kasi nag-crave yung mga Ating anak ko. tikman. Oo. Pag-alis kong ganun, huwag niya na pong bayanan. Ay! Nakakaya. Ano? Nakakaya. Business po yan eh. Sabi, hindi po. Diyos ko, yun lang pong marinig namin mula sa inyo na masarap ito ay malaking bagay na sa amin. Ako baka pumunta kayo, sabihin nyo masarap ha. Grabe, ang sarap. Libre, Alam ha? niyo po, ang sarap po. Crepe. Grabe. Favorite ko Ano nyo, hindi pa natitikman, masarap na. Oo, ang sarap. Basta masarap My yan. gosh. To die po. Ha? Kaya sabi ko, ay naku, hindi. Alam mo, kahit bayaran ko to, hindi. Masarap. Thank you so much sa Crepe Talk Cafe. Yan. Maraming salamat. At ito po ulit yung lingkod, Papa si Pajitia, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ito umaga, wag na wag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Rawuson! Hello! Ryan Ablaza Uson! Sukat na ako kay Rawuson. Ang Diba? ganda ng kanyang gown talaga masasabi. Kaya nga, saka yung pagkakaano, parang plunging neckline. Oo, gagamitin namin yan sa Yes. isang event na bongga-bongga ni Yan. Mama Doy. Bongga. Thank you so much, Raw Uson. We love you. We Alam love ko you, yan. Ra. At dahil Thank mahal ka you. namin, Raw, Yes! Thank you so much! this is for you. Parang gusto niya raw yung sinuntok mo si Jeg sa tiyan eh. Sikmuraan ko.